Dekada 80 nang pumunta si Lorenzo sa bayan ng Legazpi para magbakasyon sa probinsya ng kaibigang si Alex. Si Lorenzo ay 29 na taong gulang at nagtatrabaho bilang isang engineer sa lungsod ng Maynila. Naisipan niyang magbakasyon para makapagpahinga sa trabaho at bumisita na rin sa kapwa niya engineer na si Alex. Pagkarating niya sa terminal ng bus ay naghihintay na sa kanya ang kaibigan. Maligayang pagdating sa probinsya namin, pre. Masaya akong nakarating sa lugar ninyo, Tol. Sana masulit ko ang bakasyon ko rito. Naku, sigurado yan. Sobrang dami na maaari mong subukan dito sa lugar namin. At madami ring pwedeng pasyalan. Maliban doon, madaming magagandang dilag dito. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Oo naman. Hindi ako mapapahiya sa'yo. Gusto mo, ngayon pa lang hanapan na kita ng kasintahan. Mabuti pa, sumakay na tayo sa sasakyan. Kung ano-anong sinasabi mo dyan. Natawa na lang din si Alex at kinuha ang ibang bag na dala ni Lorenzo. Inilagay yun sa likod ng sasakyan. Makalipas ang ilang minutong biyahe, ay narating na nilang bahay ng kaibigan. Tumambad sa paningin ni Lorenzo ang isang malaking bahay na gawa sa semento, pero nagmumukhang yari sa kahoy dahil sa pagkakadesign. Namamaghang pumasok sa bahay si Lorenzo. Sumunod ka sa akin. Nandun sa taas ang kwarto mo eh. Tumango si Lorenzo at pagkatapos ay sumunod kay Alex habang pinagmamasdan pa rin ang buong bahay. Pagkahatid sa kwarto ay inaya kaagad ni Alex para maghapunan. Mabilis na lumipas at natapos ang oras. Natapos na rin silang maghapunan. Tumambay muna sila sa sala at nagkwentuhan. Pagkatapos, nagpaalam na si Lorenzo sa kaibigan. Pre, magpapahinga muna ako ha. Nakakapagod ang biyahe kaya inantok na ako. Sige pre, tulog ka lang para makapagpahinga ka. Kasi sisimulan natin bukas ang paglibot sa lugar namin. Sige pre. Kinabukasan, maagang nagising si Lorenzo at bumaba upang maghilamos. Naabutan niya si Alex na nakaupo na sa mesa at nag-aalmusal na. Niyaya naman siya nitong kumain, ngunit dumiretso muna siya sa kusina upang makapaghilamos. Bago pa siya pumunta sa mesa, ay nagtimpla muna siya ng kape. Naupo siya sa kabilang bahagi kung saan nakaupo si Alex. Saan ba ang gusto mong puntahan ngayon araw? Bakit akong tinatanong mo? Mali ko ba naman kung may alam kang lugar dito sa Legazpi? Naku, wala Tol. Ngayon lang ako nakarating dito. Sige, unahin na lang muna natin yung malapit dito. Pumunta tayo sa pier. Tumango na lang si Lorenzo bilang sagot. Wala naman kasi siyang alam na lugar na pwede niyang mapuntahan. Lumipas ang mga araw, madami ng lugar na napasyalan nilang dalawa. Nakaramdam sila ng gutom. Sa kakahanap nila ng makakainan ay napadpad sila sa isang karinderya. Inihinto ni Alex ang sasakyan at pumunta sila sa karinderya. Tumingin sila ng mga makakain. Lumapit naman sa kanila ang magandang dalaga at kinausap sila. Ano po sa inyo? Nandito po ang mga pagkain pwede niyong pagpilian. Pumili naman ang dalawa at nagsimula ng inihanda ni Ella ang mga napili nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay dala na ni Ella ang mga pagkain gusto nila at masaya silang kumain. Habang kumakain, ay hindi nila maiwasang marinig ang pag-uusap ng mga kumakain sa katabing mesa nila. Patungkol ito sa sunod-sunod na pagkawala ng mga bata at ng mga binata. Kasama na rin ang matatanda. Walang makuhang dahilan ng mga kamag-anak o ang mga pulis patungkol dito, sapagkat wala kahit na anumang bakas ang maaaring maging dahilan ng pagkawala nila. Huwag mo nang pansinin mga pinag-uusapan nila. Ano bang nangyari? Bakit sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao rito sa lugar ninyo? Walang nakakaalam ng dahilan. Kahit na sino, hindi makapagsasabi. Nababagabag na ang lahat ng tao.
Pero mas mabuting, wag na lang nating isipin ang mga ganyang bagay. Nandito ka para magsaya, kaya hayaan mo lang ang mga yan, pre. Kumusta nga pala ang pagkain? Nagustuhan mo ba? Ibang klase ang lutong ulam dito, pre. Sa susunod, dito ulit tayo ha. Yung ulam lang ba talaga ang masarap? O yung nagdala ng ulam? Ibang klase kang makatingin ha. Parang tutunawin mo na yung babae. Huwag mo nga ako itulad sa'yo, pre. Hindi ako katulad mo na may suot pa nga pero paningin mo wala na. Pero masarap naman talaga ang ulam na natikman ko. Lalo na yung dinuguan. Sabi mo eh. Sige, bayaran mo ng kinain natin para makauwi na tayo. Matapos ang araw na yon, ay palagi ng si Lorenzo at si Alex na kumakain sa karinderya ng dalaga. Hanggang sa maglakas loob si Lorenzo nang magtanong sa dalaga. Habang nasa dalampasigan sila at nakaupo sa isang mahabang upuan at natatanaw ang magandang buwan at mga bituin. Ella, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Ano yun? Ano kasi, may kasintahan ka na ba? Wala pa. Talaga? As in, wala pa talaga? Wala pa. Pero madaming nanliligaw. Nag-iba naman ang pakiramdam ni Lorenzo sa tinura ng dalaga. Pero hindi niya na lang ito pinansin at matipid na ngumiti. Pwede ba akong dumagdag sa mga manliligaw mo? Hindi ko tatanggihan ang alok mo. Lumipas ang mga araw. Madalas nang magkita ang dalawa sa karinderya ng pamilya ng dalaga. Sa tuwing matatapos silang maglibot ni Alex sa magandang tanawin na pwede nilang mapuntahan sa lugar nito, ay diretsong pumupunta si Lorenzo sa karinderya para bisitahin si Ella. Madalas silang namamasyal sa tabing dagat, nagkwekwentuhan ng kung ano-ano na para bang mas makilala pa nilang bawat isa at mas magkapalagayan pa sila ng loob. Isang araw, sinabi ni Ella na magkita sila ni Lorenzo sa dalampasigan, kung saan tinanong ni Lorenzo si Ella kung maaari niya itong ligawan. Dumating na si Lorenzo at nakitang naghihintay si Ella sa isang upuan at nakatanaw sa dagat. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, kararating ko lang. Bakit mo nga pala ako pinapunta rito? May problema ba? May gusto sana akong sabihin. Ano yun? Gusto kong sabihin na bago pa man maituloy ni Ella ang sasabihin niya, ay biglang dumating ang kaibigan ni Lorenzo na si Alex. Pre, may dumating na sulat mula sa Maynila. Baka si boss ang sumulat. Kinuha ni Lorenzo ang sulat at sinimulan itong basahin. Nakapaloob sa sulat na kailangan niya nang bumalik sa Maynila sapagkat may importanteng proyekto siya na kailangang tapusin. Nakasaad rin sa sulat na dapat siyang bumalik sa lalong madaling panahon. May problema ba? Wala naman. Kaya lang pinababalik na ako ni boss sa Manila. Bakit raw? May bagong proyekto raw na gagawin. At ako ang naatasang mag-asikaso sa mga proyekto. Naiintindihan ko. Namayani sa kanilang katahimikan at tila walang gustong bumasag nito dahil sa balitang hindi nila inaasahan. Ngunit naglakas loob si Lorenzo nang magsalita ito upang mabasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi ba may gusto kang sabihin sa akin? Meron lamang akong nais na itanong sa iyo. Ano yun? Tunay ba ang pagmamahal mo? Oo naman. Totoong mahal kita. Kung mahal mo ako, matatanggap mo ba kung sino ako? Matatanggap ko. Mahal kita kahit sino ka pa o ano pa man ang nakaraan mo. Tatanggapin kita na walang pag-aalinlangan. Sadya nga bang tunay ang mga sinasabi mo ngayon? Ano bang bumabagabag sa'yo? Iniisip mo bang hindi kita matatanggap ng lubusan? Paano kung maging kaaway ko ang lahat? Makakaya mo ba akong protektahan laban sa kanila?
Masyado ka nag-iisip ng mga hindi mahalagang bagay. Kung mangyari man yon, nangangako akong poprotektahan kita kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Poprotektahan pa rin kita. Hindi ko hayaang masaktan kanila. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago kanila mahawakan. Napangiti si Ella nang marinig ang pangakong binitawan ni Lorenzo sa kanya. Nakaramdam siya ng tuwa dahil binigyan siya nito ng panghahawakan para magtiwala. Yun lang ba ang nais mong sabihin sa akin? Hindi. Meron pa. Ngunit hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Bakit? Ano bang nais mong sabihin? Nakatutuwa ang mga pinitawan mong kataga. Ngunit darating ang oras na aalis ka rin. Kung kaya't hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong sabihin. Lahat ng sasabihin mo, mahalaga para sa akin. At marahil, lilisan nga ako, ngunit hindi ako lilisan habang buhay. Babalik naman ako, kung kaya't sabihin mo na sa akin kung anong nais mong sabihin, Ella. Gusto ko lang sanang sabihin na sinasagot na kita. Totoo ba? Sinasagot mo na talaga ako? Hindi ka nagbibiro? Teka, hindi ka ba masaya na sinagot mo na ako? May problema ba? Ano pang saysay ng pagsagot ko sa'yo kung aalis ka rin naman? Makakaya mo bang mahalin ako at magtiis ka kahit maggalayo tayo? Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Ella. Ngayon ko lang naramdaman ito sa isang babae. Kaya kahit maggalayo tayo, mananatili akong tapat sa'yo. Makakaya mo rin bang gawin yun? Mahal din kita at makakaya ko rin magtiis at maghintay hanggang sa muli mong pagbabalik. Huwag ka mag-alala. Susulat ako palagi. Iginugol nila ang mga araw na natitira na palaging magkasama. Nagkukulitan, nagkukwentuhan, tawanan at kung ano-ano pa na pwede nilang gawing dalawa. Isang araw, habang naglalakad sila sa pamilihan, ay may mga taong nagkukumpulan sa gilid. Nagtaka naman si Lorenzo kung kaya't lumapit siya rito. Bumungad sa kanilang isang lalaki na tila ba malapit na itong malagutan ng hininga. Ang liig nito ay puno ng dugo at patuloy lang sa pag-agos at makikita mong nasa labas na ang bituka nito dahil sa wakwak ang kanyang tiyan. Noong tuluyan silang makalapit dito ay tila ba nahintakutan ng lalaking duguan at may gustong ituro. Ngunit hindi na kaya ng taglay niyang lakas. Makikita sa mukha nitong takot. Ngunit bago pa man dumating ang ambulansya, ay nalagutan na siya ng hininga at tuluyan ng namatay. Maagang nagyayang umuwi si Ella. Sinang-ayun na naman ni Lorenzo sapagkat ramdam niyang tila nakaramdam ng takot at pagkabiglang dalaga dahil sa kanyang nasaksihan. Umalis na tayo rito. Sige, tara. Umuwi si Lorenzo na seryoso pa rin ang muka at tila nag-iisip kung ano nga bang maaaring dahilan o kung sino nga bang gumagawa ng karumal-dumal na krimeng kanilang nasaksihan. Oh, bakit ganyan ang ayos ng mukha mo? Daig mo pang binagsakan ng langit at lupa. Huy! Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-away ba kayo ni Ella kaya ganyan ka? Hindi, tol. Habang naglalakad kami ni Ella sa pamilyan kanina, may nakita kami nag-agaw buhay. Wakwak ang tiyan niya. Labas ang mga bituka at yung liig niya, umaagos ang dugo sa liig niya. Ha? Totoo ba yan? Anong sabi ng mga tao dun? Sino daw may gawa? Hindi namin nalaman. Pero nakita na lang daw nilang nakahandusa yung lalaki sa gilid ng kalsada. Hindi ito maaari. Anong ibig mong sabihin? Pero kung totoo talaga yan, hindi imposibleng mangyari yun. Ano mong sinasabi mo? Alin ang imposible? Kamakailan lang kasi,
usap-usapan ng karamihan na maaring nandito sa lugar namin ang mga aswang. Sinabi nilang may nakakita daw na mamamayan sa babae na lumilipad tuwing hating gabi. Aswang? Totoo ba yan? Matagal ng panakot yan sa mga bata. Imposible maging totoo yan. O kung totoo man, marahil mananatiling kwento na lamang sila sa nakaraan. Pero paano kung totoo? Ang laki mo na. Pero naniniwala ka pa sa mga ganyan? Mas maniniwala pa ako kung inatake siya ng mabangis na hayop. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Kaya ganun ang kinalabasan. Imposible. Ikain na lang natin yung naisip mo. Gutom lang yan. Hindi naman totoo mga aswang. Kung totoo man yun, dapat kahit isa may nakita na tayo. Wala rin namang patunay na totoo talaga sila. Hindi na sumagot si Alex, kaya nagtungo na lamang si Lorenzo sa kusina para maghanap ng makakain. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Lorenzo. Kung kaya't nasa airport na ngayon si Lorenzo, kasama si Alex at si Ella. Ingat ka sa biyahe, pre. Oo, tol. Salamat. Sa kotse lang ako. Ihintayin ko na lang si Ella roon. Mag-iingat ka ron, ha. Huwag mo ning pababayaan ang sarili mo at palagi kang susulat sa akin. Na. Babalik rin naman ako. Medyo matatagalan pero palagi akong susulat sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Hindi dapat umiyak ang binibining kasing ganda mo. Sige ka. Baka pumangit ka niyan. Huwag ka na nga magbiro ng ganyan. Alam mong malalayo ka sa akin. Matagal yun. Kaya hindi mo ako masisisi kung nalulungkot ako ngayon. Alam ko yun. Ako man nalulungkot din. Ngunit babalik naman ako. At sigurado ako, may babalikan ako. Hindi ba? Tumango na lamang si Ella bilang sagot habang ginulo naman ni Lorenzo ang buhok nito bago nagpaalam. Kumaway pa si Lorenzo sa dalawa bago tuluyan ang pumasok sa airport. Sa mahigit 1 taon nila bilang magkasintahan, ay naging maayos naman ang kanilang relasyon. Palagi nilang sinusulatan ng bawat isa at ikinikwento ang mga nakakatuwang pangyayari sa bawat araw. Hanggang sa dumating ang oras upang muling bumalik si Lorenzo sa probinsya ng Legazpi. Hindi sinabi ni Lorenzo na babalik na siya dahil nais nitong sorpresahin ang kanyang kasintahan. Nagpatulong siya sa kanyang kaibigan na hanapin ang bahay ni Ella upang sorpresahin ito sa pagbabalik niya. At madali naman niyang nahanap ang bahay ni Ella. Dahil hindi naman malayo ang bahay ni Ella. Kabaryo lamang pala ni Alex. Ngunit nakatirik ang bahay nito sa gitna ng palayan. Nalalaman mo ba kung saan ang bahay nila? Oo, pre. Nasa gitna ng palayan pala ang bahay nila. Madaling mahanap yun. Kasi wala naman silang kahit na anong kapitbahay. Malapit lang yun dito sa bahay ko. Salamat, pre. Mabilis na nagtungo ang magkaibigan sa nasabing bahay ng dalaga. At makikita ngang ang bahay ng dalaga ay sa gitna ng palayan. May konting distansya pa ang dapat nilang lakarin upang marating ang bahay nito. Kaya nagsimula na silang maglakad. Kumusta pala, tol? Anong balita rito sa inyo? Nako, mas mabuting wag na nating pag-usapan, pre. Bakit naman? Ano bang nangyari? Mas lumala kasi ang balitang madami ang nawawala sa lugar namin. At umaabot rin ang balita sa ibang lugar. Sa mga karatig bayan na may kaso na ring pagkawala. Pero wala pa rin kasagutan ng mga pulis tungkol dito. Kasi wala naman talaga silang maibibigay na ebidensya kung sino talaga. Ang tindi naman pala ng pangyayari dito sa inyo. Baka isang serial killer ang may gawa nito. O kaya naman, mga sindikato na nangunguha ng mga bata para kunin ang mga lamang loob upang ibenta sa kung ano pa man na illegal na gawain.
paano kung totoo nga ang... Katang isip lang ang ganitong nilalang. Walang ganun. Hindi pa rin napatutunayan hanggang ngayon. Marami pa silang napagkwentuhan hanggang sa hindi nila namalayan. Nakarating na pala sila sa bahay ni Ella sa eksaktong oras ng 5:30. Tao po! Bumukas naman kaagad ang pinto ng bahay at bumungad sa kanya ang mukha ng dalaga na tila ba nagulat nang makita siya. Lorenzo! Nagulat ba kita? Nasurpresa ka ba? Namiss kita, Ella. Hindi pa man nakasasagot si Ella sa mga tanong ni Lorenzo ay niyakap na siya ni Lorenzo. Biglang napabitaw ang dalawa sa pagkakayakap at mabilis na nagbigay galang si Lorenzo sa ama ni Ella. Magandang gabi po. Ako po si Lorenzo, ang kasintahan po ni Ella. Pasensya na po kung hindi po ako nakapagpaalam sa inyo na liligawan ko sa Ella noon. Kilala kita. Palagi kang ikinukwento sa akin ni Ella at naiintindihan ko ang relasyon ninyong dalawa ng aking anak. Maraming salamat po. Anong meron dyan at nandiyan pa kayo? Kakain na tayo. Nakita naman ni Aling Gina na may dalawa pa silang bisita sa labas ng bahay nila. Kaya rumihistro rin dito ang pagkagulat. Nay, si Lorenzo po. Siya po ang kasintahan kong ikinikwento ko po sa iyo. Hindi maintindihan ang emosyon ng mukha ng ina ni Ella. Ngunit pinapasok naman nito ang dalawang binata. Pinangunahan ang pagtungo sa mesa upang kumain na. Nakahanda na ang lahat sa pagkainan at naabutan nila ron ang isa pang miyembro ng pamilya ni Ella. Ito ang bunsong kapatid na lalaki ni Ella. Pero biglang nakaramdam ng kakaiba si Lorenzo sa pagkakatitig nito sa kanya. Lorenzo, eto pala ang bunso kong kapatid. Siya si Elias. Ngumiti naman dito si Lorenzo at inabot ang kamay niya. Pero hindi ito pinapansin ni Elias. Tinitingnan lang siya nito ng masama. Napapahiya namang binawi ni Lorenzo ang kamay niya at naupo na lamang sa upuang katabi ni Ella. Bago kumain, ay napansin niyang puro karne ang nakahain sa mesa. Pero hindi na rin siya nagtaka dahil ang pamilya ni Ella ay nagmamay-ari ng isang karinderya. Kumuha siya ng ulam na dinuguan at ninamnam ang sarap nito. Pero habang kumakain ay may buhok ng tao siyang nakita. Pasimple niya itong inalis at tila nawala ng gana. Ngunit hindi niya na lang ipinahalata. Sumandok naman siya ng sinabawan at sa pagsandok niya ay tila mata ng tao ang nakita niya. Napaatras at napatayo siya sa upuan niya na tila ba hindi makapaniwala. May problema ba? Ha? Wala. Akala ko kasi may gumapang na ipis sa paa ko. Sagot ni Lorenzo na kinakabahan na sapagkat hindi niya alam kung totoo ba o hindi ang nakita niya. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo at muli sanang sasandok ng sabaw. Ngunit inunahan na siya ng kapatid ni Ella at kitang-kita ng dalawang mata ni Lorenzo kung paano kinain ni Elias ang mata. Siguradong mata ng tao. Mabilis na tumayo si Lorenzo at tinawag si Alex dahil sa nasaksihan niya. Pasensya na, Ella. Pero kailangan na naming umalis ni Alex. May dapat pa pala kaming puntahan. Ha? May pupuntahan tayo? Di ba sabi mo may dapat pa tayong bilhin sa palengke? Kailangan mo mabili yun ngayon. Ngayon na mismo. Tara na. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Buti na lang pinaalala mo. Pasensya na, Ella. Pasensya na po sa inyong lahat. Aalis na po kami. Malapit na sana si Lorenzo at si Alex sa pintuan ng bahay. Palabas na sila rito. Ngunit hinarangan sila ng kapatid ni Ella na si Elias. At saan kayo pupunta, ha? Sa tingin nyo ba talaga? Makakaalis kayo rito? Anong sinasabi mo? Hindi ba't sinabi sa'yo ni ate
na marami siyang manliligaw nun. Pero hindi niya sinagot. Anong gusto mong iparating? Alam mo ba kung bakit hindi sila sinagot ni ate, ha? Kasi... Elias! Pwede bang manahimik ka? Galit na sigaw ni Ella sa kapatid at mabilis na lumapit kay Lorenzo upang protektahan ito sa bunso niyang kapatid. Bumaling naman si Elias sa nakatatandang kapatid nito na nasa harap niya na ngayon. Ngunit hindi ito nagpatinag at hindi rin ito pinansin ang sinabi ng kapatid. Muli itong ngumisi at patuloy na nagsalita. Hindi sinasagot ni ate ang mga manliligaw niya. Kasi kinakain namin sila. Nakangising pagtatapos ni Elias sa sinabi niya na mas nagpakaba kay Lorenzo at pati na rin sa kaibigan niya na alam na kung ano ang nangyayari. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo pa rin ba makuha? Pinapatay namin ang lahat ng taong pumapasok sa bahay namin. At sa araw na to, mukhang sinaswerte kami. Kasi dalawa kayo. Elias! Pwede bang manahimik ka na? Bakit ate? Tingin mo ba talaga matatanggap ka ng lalaking to? Tingin mo ba talaga mamahalin ka pa niya kapag nalaman niyang lahi tayo ng aswang? Umaasa ka lang sa wala ate. Hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi ka niya matatanggap. Hindi totoong mahal ka niya. Magising ka na sa kahibangan mo ate. Aswang! Tara na pare, delikado tayo rito. Hinatak ni Lorenzo ang kaibigan niya. Ngunit bago pa mabuksan ni Alex ang pinto, ay hinarangan na naman sila ni Elias habang ang mag-asawang Mangkanor at Aling Gina ay nanunood lamang sa mga nangyayari. Matatanggap ako ni Lorenzo. Alam kong tunay na mahal niya ako. Kaya matatanggap niya ako. Hindi ba matatanggap mo ko? Manahimik ka! Tingin mo ba talaga matatanggap ka ng kaibigan ko? Kayo pala ang dahilan kung bakit may mga nawawalang tao sa lugar na to. Sobrang sama ng ginagawa ninyo! Lorenzo, bakit hindi mo ko sagutin? Mahal mo ko, hindi ba? At kaya mong tanggapin ang totoong ako. Ella, totoong mahal kita pero bilang tao. Hindi bilang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko matatanggap na ang taong mahal ko pumapatay ng tao. Paano na ang pangako mong pinanghahawakan ko? Hindi bang sabi mo, kahit sino pa ako, tatanggapin mo at poprotektahan mo ko laban sa buong mundo? Hindi ba totoong lahat ng binitawan mong salita? Sinabi mo ring dadaan muna sila sa bangkay mo bago nila ako mahawakan at masaktan. Sinabi ko yon at hindi ko yun nakalilimutan. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Sinabi ko maging sino ka man, pero hindi ko sinabing maging ano ka man. Binahal kita dahil iniisip ko na isa kang normal na tao at hindi ka isang nilalang na walang awang pumapatay. Hindi makakaya ng konsensya ko na makasama ang isang katulad mo. Parang naistatwa si Ella sa sagot na ibinigay sa kanya ni Lorenzo. At bago pa man makasagot si Ella, ay sinipa na ni Lorenzo ang pinto at mabilis na tumakbo para tumakas kasama ang kaibigan niyang si Alex. Hindi pa man nakakalayo, ay isang nilalang ang nakasunod sa kanilang likuran. Sumasabay sa hangin ang paglipad nito. Nakatatakot na nilalang at muntik pa sanang masakmal si Lorenzo. Ngunit nailagan niya ang pagsugod nito. Isang manananggal. Yon ang nais na pumatay sa kanila. Marahil ito na nga si Ella. Hindi magkanda-ugaga sa pagtakbo ang dalawa. At konti na lang ay maaabot na nilang kabahayan, kung kaya't mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kabahayan, dahilan upang lubayan sila nito. Ipinaalam nilang nangyari sa kanilang kabaryo at hindi pa man sumisikat ang araw ay nilusob na nila ang bahay ng pamilya ng mga aswang. Dala ang pana, baril at kung ano-ano pang pwedeng gamitin upang mapuksa ang pamilya ni Ella.
Pinasok ng mga tao ang bahay nila Ella sa pangunguna na rin ng kaibigan ni Lorenzo na si Alex. Ngunit wala silang natagpuan na kahit sino. Wala nang naroroon sa buong pamilya ni Ella at tanging mga gamit na lang nila ang naiwan sa lugar. Nilibot nila ang buong bahay at nakapandidiri ang mga nakita nila sa isang kwarto. Maraming buto at bungo ng tao ang nakalagay sa gilid ng silid at tila ba mesang nakalagay sa gitna ng silid na kataya ng mga taong pinapatay nila. Bakas pa sa mesa ang mga dugo at sa gilid nito ay may mga buhok pa. Maaamoy mo rin ang nakakasulasok na amoy ng dugo na natutuyo na sa loob ng silid. Nasuka na lamang ang lahat ng nakakita at sa naaamoy nila. Naisip naman ni Lorenzo ang mga panahong palagi silang kumakain sa karinderya ng pamilya ni Ella. Kaya hindi niya natiis ay umalis na siya sa loob at sumuka sa labas. Sa isa pang silid, nakita naman nila ang mga pamahid na bagay na maaaring kandila. Marahil, ito na ang lugar kung saan nagbabagong anyo ang pamilya ni Ella bago mambiktima. May mga nakaguhit sa palibot ng silid na tila bang mga orasyon o ritual sa pagpapalit nila ng anyo. Napalibot pa ang ibang kasama ni Alex, ngunit napaiwan si Lorenzo at nakita ang isang silid na tila ba tumatawag sa kanyang pansin. Lumapit dito si Lorenzo at dahan-dahang pumasok sa loob. Bumungad sa kanya ang isang silid ng dalaga, base sa itsura at ayos nito. Nakita niya ang isang litrato sa gilid, isa-isang maliit na mesa. Katabi ng higaan ay sumisilay ang kanyang mukha at ang malungkot na ngiti. Litrato ito ng kanyang kasintahan kasama siya na sobrang saya nila. Nangihinayang man siya sa relasyong binuo nilang dalawa. Ngunit hindi niya pwedeng linlangin ang kanyang sarili na kaya niyang tanggapin ang isang nilalang na pumapatay ng tao. Kahit gaano niya pa ito kamahal, ay naisip niyang hindi sapat yun upang tanggapin ito. Minahal niya si Ella bilang simpleng tao na may maamot inosenteng mukha. Kung kaya't nang malaman niyang pumapatay ito, ay malayo sa isipan niya. Hindi na nila naabutan ang buong pamilya ni Ella, ngunit napatunayan nilang aswang ang buong pamilya nito. Kung kaya't naisipan ng mga tao na sunugin na lamang ang bahay ng pamilya nito. Teka lang, maaari po bang hayaan na lang natin ang bahay? Huwag na lang po nating sunugin. Bakit naman pre? Baka bumalik pa sila rito kung iiwan lang natin ang bahay na maayos pa. Gawin na lang natin na pagrespeto sa mga taong namatay dito. Ilibing na lang natin ang mga buto nila sa bahay na to at alayan ng dasal upang manahimik ang kanilang mga kaluluwa. Mas mainam siguro kung sabihin na lang natin sa barangay na sila na lang bahala rito. Sila ang mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Sabagay, tama ka. Sige, ganun na lang ang gawin natin. Matapos ang pangyayari, ay wala na silang naging balita pa kung anong nangyari sa buong pamilya ni Ella. Napagdesisyonan ni Lorenzo na bumalik na ng Maynila. Sigurado ka bang aalis ka na? Hindi ka na ba talaga magtatagal rito? Hindi na, tol. Masyadong masalimuot ang mga nangyari sa akin dito. Gusto ko lang din naman na makalimutan ka agad yun. Sige pre, kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Basta kung gusto mo uling magbakasyon dito, magsabi ka lang. Oo, tol. Sigurado ako. Hindi ito ang huling beses na bibisita ako rito. Sige, pero hindi ka na ba talaga magpapasama sa akin sa airport? Hindi na. Masyado na kitang naabala. Sige, basta ingat ka lang. Tuluyan na ngang umalis si Lorenzo at bumalik sa Maynila. Ngunit isang araw, isang balita ang kumalat. Sinasabing bumalik na ang pamilya ni Ella sa bahay nila. Sapagkat sa tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, ay bigla na lamang nagliliwanag ang buong bahay na tila ba may nananahan dito sa loob. 2 taon na ang lumipas
Muling bumalik si Lorenzo sa lugar ni Alex. Sinundo siya ng kaibigan sa airport. Pre! Ingay mo, tol. Tagal mo hindi bumalik dito eh. Sobra kasi akong abala sa trabaho sa Manila. Ang daming project na pinagagawa sa akin, kaya hindi ako makaalis ng basta-basta. Ako pa naman ang palaging nauutusang mag-asikaso, lalo na sa mga malalaking project. Kaya wala akong pahinga. Buti ngayon eh, napayagan kang magbakasyon. Halos magmakaawa ako para payagan ako. May naiwan nga pala akong trabaho sa Manila. Pero pinakiusapan ko ni si boss. Ipinaasikaso ko muna sa iba. Nako, mabuti pa. Tara na, bago tayo malunod sa dami mong reklamo. Binatukan naman ni Lorenzo si Alex dahil sa itinura nito. Nagtungo na sila sa kotse. Pagkarating nila sa bahay ni Alex ay minabuti muna ni Lorenzo na matulog at magpahinga upang makabawi sa puyat at pagod dahil sa biyahe. Nagising si Lorenzo sa sunod-sunod na katok kung kaya't binuksan niya nito ang pinto. Bumungad sa kanya ang kaibigan niyang si Alex. Kanina pa kita ginigising, pre. Tulog mantika ka naman. Bakit nga pala? Nakahanda na ang mesa sa hapunan natin. Sumunod ka na sa ibaba. Sige. Susunod ako. Pagkababa niya ay naabutan si Alex na katabi ang mapapangasawa nito. Upo ka na, pre. Nga pala si Alicia. Siyang mapapangasawa ko. Alicia, siya si Lorenzo. Ang kaibigan ko at kasamaan ko sa trabaho. Masaya akong makilala ka. Natutuwa ako dahil sa wakas, tumino na rin tong kaibigan ko. Pasensya na, pre. Mayain kasi talaga tong mahal ko eh. Di siya magaling makipag-usap sa tao. Walang problema. Nakatutuwa nga siya. Uy, umayos ka nga. Anong tingin-tingin yan? Huwag mong balaking agawin sa akin ang kasintahan ko. Hindi na sana ako bumalik rito para dumalo sa kasal mo bilang best man. Kung aagawin ko lang din naman ang pakakasalan mo. Mabuti nang nakakasigurado. Makalipas lang ang ilang segundo ay sabay silang tumawa sa tinura nilang dalawa habang nananatiling walang imik naman si Alicia. Kinaumagahan ay naisipan ni Lorenzo na maglakad-lakad mula sa dalampasigan. Sa pagtapak niya pa lamang sa dalampasigan ay muling bumalik ang mga alaala nila ni Ella na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan niya. Sumilong siya sa isang puno at umupo. Napapapikit na lamang siya at hindi na malayang nakatulog. Nagising siya nang nag-aagaw ng dilim at ang liwanag. Kaya mabilis siyang tumayo at lumisan sa lugar na iyon. Kakauwi pa lang ni Lorenzo sa bahay nang biglang may kumatok sa pinto. Kaagad niyang pinagbuksan ito dahil habang tumatagal ay lumalakas sa mga katok na iyon na para bang nagmamadali ang nasa labas. Nagulat siya nang makita si Alicia na humihingal. Anong nangyari? Pumasok muna si Alicia sa loob. Pagkatapos, ikwinento niya kay Lorenzo ang mga nangyari. Sabi niya, naabutan sila ni Alex ng gabi sa daan dahil na rin sa pag-aasikaso sa kasal nila. Naglalakad lamang sila pa uwi sapagkat inaayos ang inihahandang kotse nila para sa kasal. Malapit na sila sa bahay ni Alex nang maramdaman nila ang malakas na pagaspas. Nang tingnan nila ito, nakita nilang isang nilalang na may pakpak na mabilis na lumilipad papalapit sa kanila. Sa pagliligtas sa kanya ng nobyo ay ito naman ang dinagit ng aswang. Matapos inilahad ni Alicia ang nangyari, nandoon pa rin ang panginginig at takot niya, kaya napatuloy na lamang ang mga luha. Hindi alam ni Lorenzo kung ano nga bang dapat niyang gawin, ngunit isa lamang ang naisip niya. Walang iba kundi si Ella. Mabilis na kinuha niyang isang latigo at itinago sa likod niya. Isang lugar lang ang maaaring pagdalhan kay Alex. Walang iba kundi sa dating bahay ni Ella. Yon ang nasa isipan niya. Hating gabi na, nagulat pa siya nang makitang maliwanag ang bahay. Ngunit nagpatuloy siya at sinipa ang pinto para makapasok. Nagulat na lamang siya
Nang madatna ng kaibigan niyang si Alex na nakatali ang dalawang kamay at may busal na tela sa bibig. Mabilis niyang pinuntahan ng kaibigan at inalis ang busal sa bibig nito. Inilabas niya rin ang hawak niyang maliit na kutsilyo upang alisin ang pagkakatali sa kamay ng kaibigan. Alex! Alex, gumising ka! Nang magkamalay ang kaibigan niya, ay mabilis itong lumayo sa kanya na tila ba nakakita ito ng multo. Alex, ako to! Pre, Bago pa man may pagpatuloy ng kaibigan niyang sasabihin nito, ay muling nagsara ang pintuan kung saan pumasok kanina si Lorenzo. Kaya naman napunta rito ang paningin nila. Bumungad sa kanila ang nakatatakot na muka ng pamilyar na tao sa nakaraan nila, si Ilyas. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kumusta kayo? Anong kailangan mo sa amin? Nandito ako para ipagiganti ang nangyari sa pamilya ko. Anong sinasabi mo? Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko! Paano kaming naging dahilan? Huwag mong isisi sa amin ang nangyari sa inyo, sapagkat hindi namin kasalanan kung ano man ang kapalaran ninyo. Masaya kaming nabubuhay sa lugar na ito noon. Walang problema at magaan ang naging buhay namin. Parang normal lang kaming namumuhay kagaya ng mga tao. Pero dahil sa pagdating nyo sa buhay ng kapatid ko, nasira ang buhay niya kasabay ng buhay namin. Normal? Normal bang pamumuhay sa inyo ang pumatay ng mga inosenteng tao? Normal ba talagang matatawag yon? Pinanganak kaming aswang. Nabubuhay kami sa karne at laman ng tao. Hindi namin kasalanan kung nabuhay kaming ganito. Kung hindi kami pumatay, kami naman ang mamamatay. Pero hindi pa rin dalan yun para pumatay kayo ng tao. Paano hindi? Nauna ang mga taong gambalain kami. Kaya tama lang na gumanti kami sa inyo. Tama na yan. Tumigil ka na. Walang kasalanan ng kaibigan ko rito. Kaya ako na lang patayin mo. Huwag mong idamay ang kaibigan ko. Hindi ko siya idadamay. Kasi siya ang dahilan kung bakit kinailangan naming umalis sa lugar na to. At mapilitan kaming lumipat sa ibang baryo. Dinala niya ang mga tao rito para patayin kami. Kaya tama lang na nandito siya para sabay-sabay kang mamatay. Hindi ko kasalanan. Dahil sapagkat ang mga miyembro ng pamilya nila ang pinatay ninyo. Pero dahil sa ginawa ninyo, namatay ang mga magulang ko. Namin ni ate. Sela? Nasaan si Ella? Matapos niyo siyang iwan sa ere at paniwalain sa matamis mong salita, tatanungin mo ko kung nasaan siya? May pakialam ka pa ba sa nararamdaman at kalagayan niya pagkatapos ng sakit na naidulot mo sa kanya? Nasaan siya? Wala na siya. Patay na siya. At ikaw, isasama na kita sa pagkamatay niya. Wala siyang kwentang anak at kapatid. Dapat lang sa kanyang mamatay. Ginusto niyang maging tao. Kaya ngayon, patay na siya. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi mo ako maluloko. Kung ganon, hayaan mo akong ikwento sa'yo ang tunay na nangyari sa amin. Matapos naming umalis sa lugar na to, napilitan kaming lumayo at napadpad kami sa lugar ng kapwa namin mga aswang din ang nakatira. Mahirap makahanap ng pagkain sapagkat nag-aagawan ang kauri naming aswang. Dahil doon, lumipat kaming muli ng ibang lugar. Naging maayos sana ang buhay namin doon. Ngunit nagka-problema lang nang sabihin ng kapatid ko na gusto niyang mabuhay bilang isang normal na tao. Hindi maaari ang gusto niya. Kaya nagtalo sila ni ina at ama. Umalis siya ng bahay dahil ang pagkaakala niya
lumabas si ina't ama upang hanapin siya. Isa sa mga mamamayan na tinitira namin ang nakakita sa mga magulang ko. Naalerto sila. Kaya ipinaalam nila sa ibang mamamayan doon ang nakita nila. Sa pag-aalala ni ina, hindi na nila naisip kung may makakakita sa kanila. Kung kaya't nagkaroon ng oras sa mga tao upang magtipon. Wala kaming alam. Pinanghihilalaan na kami ng karamihan. Kaya imbis na sundan nila ang mga magulang namin, ang bahay namin ang pinuntahan nila. Biglang tumigil si Ilyas sa pagsasalita. Na tila ba ayaw niyang maalala ang mga sumunod na pangyayari. Pinipigil niya rin ang pag-iyak. Hindi ko napigilan ang pagsugod nila sa bahay namin. Kung napigilan ko sila, ako sana ang maunang mamamatay bago ko pamaligtas ang kanilang katawan. Nagtago ako sa likod ng bahay. Doon ko nakita kung paano nila nilagyan ng asin at nung kung ano-ano ang ibang bahagi ng katawan ng mga magulang ko. Nilatigo nila ito. Sinunog. Narinig ko ang mga sigaw. Nagalit ang mga tao. Narinig ko rin ang sigaw ni ina at ama sa kung saan lugar. Nagmamadali akong pinunta ng lugar na yon. Kung saan ko narinig ang boses nila. Namimilipit sila sa sakit. Kitang-kita ko kung paano sila nahulog. At nang lalapitan ko na sana sila, doon naman nagsindatihan ang iba pang kasama sa pagsunog sa katawan nila. Nakita kong binaril sila pareho ng isang pulis habang pinapalo na naman sila ng tubo ng iba pa. Meron din nagbuhos ng asido sa buong katawan nila. Tsaka sila tuluyang sinulog. Napayuko si Ilyas dahil sa ikinikwento niya sapagkat bumalik na naman sa alaala ang pagkamatay ng mga magulang niya. Sinisisi niya roon ang sarili niya, pati na rin ang kapatid niyang si Ella na dahilan ng paglabas ng mga magulang niya. Hindi kasalanan ni Ella na gusto niya maging tao. Ikaw, hindi mo malabahin ng hada na maging tao kahit minsan. Tao? Maging tao? Parang sinabi mo na rin na hinangad ko maging mahina. Bakit ko gugustuhin maging tao kung wala naman akong magagawa kapag naging tao ako? Alam mong hindi totoo yan. Kahinaan ng pagiging tao. Kahinaan din ang umibig sa isang tao. Anong ginawa mo kay Ella? Pinatay ko siya. Siya ang dahilan kung bakit nawala si ama at ina. Kung hindi siya nagmahal ng tao, hindi niya sana maiisip na maging tao. Hindi sana mapapatay ang mga magulang ko kung hindi siya naging baliw sa pag-ibig. At lahat ng yun dahil lamang sa walang kwentang taong kagaya mo. Ang tanga ng kapatid ko para lang mahalin ng isang tao imbis na maging lakas niya ito. Naging dahilan ito ng kahinaan niya. Kaya hindi ako nagsisisi kung bakit ko siya pinatay. Paano mong nagawa yun sa kapatid mo? Dahil ipinakita niyang kahinaan niya. Kasi naging kahinaan niya ang tao at nakakasuka ang bagay niyon. Hindi siya karapat-dapat na maging parte ng pamilya namin. Ikinahihiya akong maging kapatid ang kagaya niyang mahina. Hindi ko maintindihan ang ipinaglalaban mo. Pero mali ang ginawa mo sa kanya. At ang ginawa niyo sa mga tao. Hindi ko kailangang maintindihan mo ako. Kasi mamamatay din naman kayo dito. Lumapit si Ilyas sa kinaroroonan ni Lorenzo at Alex. Ngunit itinutok naman ni Lorenzo ang hawak niyang kutsilyo na ginamit niya kanina sa pantanggal ng tali ni Alex sa kamay. Napangisi lang si Ilyas sa inakto ni Lorenzo. Tingin mo ba may magagawa sa akin ng malit mong kutsilyo?
Masusugatan ba ako niyan? Subukan mo lumapit para malaman mo. Hindi nga nagdalawang isip si Elias at sinunggaban si Lorenzo. Ngunit mabilis na nakailag si Lorenzo at mabilis niyang nasugatan ang braso ni Elias. Napasigaw si Elias sa nararamdaman niyang sakit dahil lamang sa maliit na sugat na natamo niya. Ngunit tila ba kakaiba sapagkat sobrang mainit ang pakiramdam niya dahil sa sugat na yun. Tila ba para siyang napapaso o di kaya'y sinusunog dahil sa init na dala ng sugat niya. Paano nga? Hindi na maituloy ni Elias ang tanong niya dahil bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Dahil lamang sa natamo niyang sugat na dala ng maliit na kutsilyong hawak ni Lorenzo. Kung nagtataka ka kung bakit ganyan ang nararamdaman mo, pangontra ang kutsilyo na to sa mga kagaya mong aswang. May orasyon at benditado ang kutsilyo na to. Kaya hayaan mo na kaming makaalis. Sa tingin mo kaya, matatalo ako niyang pangontra mo? Maghintay ka lang. Ilang segundo lang, babalik ng lakas ko. Bigla namang napaatras si Lorenzo dahil sa sinabi ni Elias at kitang-kita na rin sa mukha ni Elias ang puot at pagkamuhi nito sa kanya. Hindi nag-alinlangang sumugod uli si Elias, ngunit nakailag lang muli si Lorenzo. Dahilan para masugatan na naman si Elias sa kabila pa nitong braso. Mahuhuli din kita! Muling sumugod si Elias at nahuli niya nga si Lorenzo. Bago pa siya nito muling masaksak, balak na sanang kagatin ni Elias ang liig ni Lorenzo. Ngunit bigla na lang siyang pinalo ni Alex ng isang bakal na nakuha nito sa maliit na silid na kinalalagyan nila. Mabilis namang hinawi ni Elias si Alex dahilan para tumilapon ito sa dulong bahagi ng sala nila. Mabilis na tumakbo si Lorenzo sa kinaroroonan ni Alex na nanghihina na sa ngayon. Ayos ka lang ba, Tol? Nag-aalalang tanong ni Lorenzo sa kaibigan na tila nangihina na dahil sa pagtama ng kanyang likod sa semento kung saan siya tumilapon kanina. Ayos lang ako, pre. Mabuti bang umalis ka na habang kaya mo ba't may oras pa? Hindi pwede. Kailangan mauna ka munang umalis bago ako. Anong plano mo? Kukunin ko ang atensyon niya at habang ginagawa ko yun, dapat tumakas ka na. Humingi ka ng tulong sa mga kabarangay mo. Hindi kita pwedeng iwan dito. Pre, hindi ka namin pababayaan. Baka hindi ka na namin maabot ang buhay. Wala na tayong pwedeng pagpilian. Hindi pwedeng tumakas na lang tayo. Dapat tapusin natin ang laban na to. Kaya sumunod ka na lang. Pero gawin mo na lang. Wala na tayong oras. Kaya sumunod ka na lang sa desisyon ko. Makinig ka muna sa akin ngayon. Wala namang nagawa si Alex kung hindi sundin ang anumang nais ni Lorenzo. Sinugod na ni Lorenzo si Elias at habang kinukuha ni Lorenzo ang atensyon ni Elias, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng bahay nila Ella. Ngunit bago pa man makarating si Alex sa pinto, ay kusang nagbukas ito at iniluwa ng pinto si Ella. Ella? Ate? Hindi na sinagot ng dalaga, ngunit mabilis niyang sinugod ang kapatid niya at sa ilang segundo lang ay hawak na ni Ella ang liig ni Elias. Ate, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang kapatid mo. Kaya dapat ako ang kampiyan mo at hindi ang isang yan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Gusto kitang gisingin sa kaibangan mo sa lalaki yan. Habang nagtatalo ang magkapatid, kinuha na ni Alex ang pagkakataon upang makatakas. Mabuti na lamang at nakalabas siya ng hindi napapansin ng magkapatid. Paika-ika siyang tumatakbo palayo ng bahay nila Ella upang humingi ng tulong sa mga kababayan niya. Labis ang pasasalamat ni Lorenzo na nakatakas si Alex, ngunit nangangamba pa rin siya sa maaaring mangyari sa pag-aaway ng magkapatid.
Hindi ka pa rin ba titigil sa kahibangan mo? Ikaw ang nahihibang na. Ano bang mali sa gusto kong mangyari? Gusto mo ba talaga maging mahina? Mararamdaman mo rin ang nararamdaman ko ngayon. Hindi mangyayari yon. Mabilis na hinawakan ni Ilyas ang kamay ng kapatid niya na nakahawak sa liig niya. Tinanggal niya ang pagkakasakal sa kanya ng kapatid niya at mabilis na sinipa ito. Tumilapon si Ella kaya mabilis na nilapitan ni Lorenzo si Ella. Ella, Lorenzo, pinilit kong maging tao para lang matanggap mo ako. huwag ka muna magsalita, Ella. Nangihina ka pa. Kaya huwag mong ubusin ang lakas mo. Biglang may pumalakpak sa likod nilang dalawa at nandoon si Ilyas na nakangisi na. Nakita mo na? Hindi ba kahinaan lang ang magmahal ng tao? At ang maging tao? Mas mahina ka. Takot kang magmahal dahil alam mong hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Hindi rin kahinaan ang pagiging tao sapagkat lahat ginagawa namin para maabot ang nais namin. Hindi mo ko mapapaniwala sa mga sinasabi mo. Tama ng kapatid ko lang ang maging baliw sa kasinungalingan mo. Humanda ka! Mamamatay ka ngayon din! Sinugod ni Ilyas si Lorenzo. Ngunit bago pa man ito makalapit, ay inilabas ni Lorenzo ang latigo. Hinampas niya ng latigo si Ilyas nang paulit-ulit, kaya nakaramdam si Ilyas ng paghihina. Galit na tinitingnan ni Ilyas si Lorenzo ng masama. Ngunit hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya dahil sa panghihina. Hahayaan kitang mabuhay, pero sumuko ka na. Umalis ka na sa lugar na to at huwag mo nang gawa ng masama ang mga tao rito. Mabuhay ka sa malayong lugar at huwag ka nang babalik pa rito. Sino ka para sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Sa palagay mo ba, dito lang ito matatapos? Wala ka ng kalaban-laban at marahil papunta na rito ang mga taong bayan. Kaya habang may oras ka pa, umalis ka na. Lumayo ka na at tumigil ka na sa paghihiganti mo sa mga taong wala namang ginawang kasalanan sa'yo. Wala kang karapatang diktahan ako sa magiging pasya ko, kaya manahimik ka na! Hindi mo na kayang lumaban, kaya sumuko ka na lang. Sige! Mabuti naman. Tumalikod na si Lorenzo para puntahan si Ella. Nang makalapit na si Lorenzo, ay nagkaroon ng pagkakataon si Ilyas na sugurin ito. Ngunit mabilis itong nakita ni Ella, kaya nagmamadali niyang kinuha ang kutsilyo na hawak kanina ni Lorenzo na nasa tabi lang niya. Isinaksak niya ang kutsilyo sa puso ng kapatid niyang si Ilyas, dahilan para mapaluhod silang dalawa. Gulat naman si Lorenzo sa bilis ng mga pangyayari. Dinaluhan ni Ella ang nakaluhod pa rin at hawak pa rin ang kutsilyo na nakatusok sa puso ni Ilyas. Bakit, ate? Bakit mo ko tinalikuran? Bakit mo kami tinalikuran? Hindi pa ba kami sapat sa'yo? Nagkaroon ba ng pagkukulang ang pamilya natin? Bakit? Wala kayong pagkukulang. Pero pagod na akong gumawa ng masama sa mga tao. Ayokong mabuhay ng habang buhay na pumapatay ng mga inosenteng tao. Gusto kong maging normal at mamuhay ng payapa. Gusto kong maranasang bumuo ng sariling pamilya at malayo sa pag-iisip na kailangan kong pumatay para mabuhay. Naibang ka na. Nakaramdam ng pagkahilo si Ilyas at unti-unti nang sumasara ang talukap ng mata niya. Patawad kung kailangan kong gawin ito. Kailangan ko nang tapusin ang paghihiganti mo sa mga tao. Kapatid ko. Malungkot na napangiti si Ilyas. Pinahid ang mga luhang walang tigil sa pagbuhos sa mukha ng kapatid niyang si Ella. Tama na. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko ito. Nagpabulag ako.
sa pagkamatay ng magulang natin. Kaya ito ang kinatungan ko. Tuluyan na ngang nalagutan ng hininga si Ilyas at labas ang pagluha ni Ella. Hinagod ni Lorenzo ang likod ni Ella upang pakalmahin ito. Ngunit lumayo si Ella sa kanya. Umalis ka na! Iwanan mo na lang ako rito! Hindi pwede. Hindi pwedeng iwan kita dito na mag-isa. Hindi mo naman ako matatanggap. Kaya huwag mo na akong bigyan ng pag-asang mahal mo pa ako. Ella, Kung naaawa ka sa akin kaya nandito ka pa, mas mabuting umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng awa mo. hindi totoo yan. Umalis ka na lang. Hayaan mo na lang ako. Hindi ko hayaang mag-isa ka. Hindi totoong naawa ako sa'yo. Kasi hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pinilit kong kalimutan ka sa loob ng 2 taong pananatili ko sa Maynila. Pero hindi ka mawaglit sa isipan ko. Lalo na ang masasayang araw na magkasama tayo. Wala akong ibang inisip kundi ikaw. Ni minsan, hindi ka naalis sa isipan ko. At sa muling pagbabalik ko sa probinsyang ito, ikaw ang una kong naisip. Ang mga alaala natin na hindi maalis dito sa puso ko. Pero hindi mo kayang mahalin ang aswang na tulad ko. Marahil ay kasalanan ko ang lahat. Ang mga nangyari sa buong pamilya mo. Nagpadala ako sa takot at pagkabigla. At hindi ko inintindi ang sitwasyon mo noon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Handa na akong tanggapin ka ng buong buo. Handa akong mahalin ka. At iwan ang lahat, makasama lamang kita. Hanggang sa pagtanda nating dalawa. Totoo ba ang sinasabi mo? Kahit anong gawin ko paglimot sa'yo, hindi ka maalis sa isip ko at puso. Hindi ko kaya maging masaya kung hindi ka kasama. Hindi ko rin kayang mabuhay kung wala ka. Mabilis na niyakap ni Ella si Lorenzo. Ngunit narinig nilang malapit na ang pagdating ng mga taong bayan. Nakaligtaan nilang isiping humingi ng tulong si Alex sa mga tao. Kailangan mo munang umalis at magtago. Paano ka? Hindi nila ako sasaktan. Ako nang bahala magpaliwanag ng lahat. Paano tayo makikitang muli? Magkita tayo sa dalampasigan. Sa dati nating pinupuntahan. Pumunta ka ron kapag hating gabi na. Tumango naman si Ella at wala ng pag-aalinlangan. Mabilis na umalis si Ella habang bumalik naman si Lorenzo sa pagkakaupo at kinuha ang patalim na nakatarak sa puso ni Ilyas upang palabasin na siya ang nakapatay rito. Ilang saglit pa nga lang ay dumating na ang taong bayan kasama si Alex. Mabilis na tumakbo sa loob si Alex at sumunod naman ang mga kasama nitong tao. Lorenzo! Mabilis na pinuntahan ni Alex si Lorenzo at pinagmasdan ang paligid. Hinahanap ng mata si Ella, ngunit hindi niya na ito makita. Nasaan si Ella? Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang banggitin sa iba. Pero... Bago pa man makapagsalita si Alex, ay tuluyan na ngang nakapasok ang taong bayan at tumambad sa kanila ang katawan ni Ilyas na isang bangkay na. Kaagad nilang kinuha ang bangkay ni Ilyas at sinunog sa labas ng bahay upang masiguradong hindi na ito muling mabubuhay. Lingid sa kaalaman ng lahat, nakatanaw sa hindi kalayuan si Ella habang humihingi ng tawad sa kanyang bunsong kapatid na unti-unti nang nilalamon ng apoy at nagiging abo. Wala na ring nagawa si Lorenzo nang sunugin ng mga tao ang bahay nila Ella. Umuwi na sila sa bahay ni Alex at sinalubong naman sila ni Alicia na nagmumugto pa rin ang mga mata. Nag-iyakan ang ikakasal na si Alex at si Alicia.
Iyak na dala ng galak sapagkat ligtas silang lahat sa nangyari. Kinaumagahan, nakita ni Lorenzo si Alex na nagkakapi sa sala, kaya nilapitan niya ito. Pre, bakit mo siya inayaang makatakas? Hindi ko siya inayaan. Ako mismo nagpatakas sa kanya. Ano? Alam mong delikado kung mananatili siyang buhay. Maaari siyang pumatay uli ng mga inosenteng tao. Hindi niya nagagawin yun. Nakakasigurado ka ba? Aswang siya. Kahit anong gawin niya, mananatiling nasa sistema niya ang kumain ng laman ng tao. Hindi niya mapipigilan ang sarili niya kasi buhay niya yon. Nagtitiwala ako sa kanya na kaya niyang kontrolin ang sarili niya. At napagdesisyonan ko, isasama ko siya sa Manila. Ano? Nababaliw ka na ba? Pinatakas mo siya tapos ngayon isasama mo pa siya sa Manila? Mahal ko siya, pre. Napagtanto kong hindi ko kaya mawala siya sa buhay ko. Kaya kahit ano pa siya, tatanggapin ko siya. Paano kung dumating ang araw na ikaw mismo ang gawin niyang biktima? Nagtitiwala ako sa kanya. At nagtitiwala ako sa sarili ko na kaya kong bigyan siya ng buhay, ng isang simple at normal na buhay. Handa akong gawin ang lahat. Matupad lang ang kahilingan niyang mamuhay ng payapa. Naku, nababaliw ka na talaga. Tama ka. Nababaliw na nga ako. Napailing na lang si Alex sa mga nalaman niya. Ngunit alam niyang hindi na mababago ang desisyon ng kaibigan niya. Kaya wala siyang pwedeng gawin kung hindi ang sumuporta. Nagdaan ang mga araw at masayang naidaos ang kasal ni na Alex at Alicia. Puno ng galak at kasiyahan ng lahat. Ngunit ito na rin ang huling araw ni Lorenzo sa probinsya sapagkat kailangan niya nang bumalik sa Maynila. Bumaba na si Lorenzo ng sasakyang inuupahan niya para ihatid siya sa airport. Pagkababa ay nakita niyang naghihintay ang isang dalaga. Datila nakukuha ang pansin ng mga dumaraan at nasisilayan siya. Masyado kang maganda para maghintay sa labas ng airport. Tingnan mo, lahat ng dumadaan nakatitig sa'yo. Kasalanan ko bang ipinanganak akong maganda? Sabi ko naman sa iyo madami akong maliligaw dati. Oo nga. Pagdating natin sa Maynila, hindi ko na hayaang may dumiskarte sa'yo dahil pakakasalang kita kaagad. Alam mong hindi ko kayang tapusin ang pagsisimba. Kailangan kong lumabas bago pa magbigay ng ostyang paring nagsasagawa ng misa. Alam ko yun. Kaya nga, mayor sa atin na magkakasal. Ikakasal tayo sa ilalim ng batas ng tao. Dumaan ang mga taon at ikinikwento na lang ni Alex sa kanilang mga apo ang naging pakikipagsapalaran nila sa mga aswang noong kabinataan nila. Nasa likuran naman sina Ella at Lorenzo habang nakikinig sa kwento ni Alex. Iyon ang wakas ng kwento, mga apo. Bigla namang umangal ang mga apo niyang kinikwentuhan niya sapagkat nabitin sila sa kwento ng kanilang lolo. Puro sila tanong kung anong nangyari kay Lorenzo at Ella matapos nilang pumunta sa Maynila. Gusto rin nilang malaman kung nagpakasal ba talaga ang dalawa, kung masayang namumuhay na magkasama. Pero puro tawa't ngiti na lamang ang isinagot ni Alex sa mga bata. Tama na yan, mga bata. Huwag nyo nang kulitin ang lolo ninyo. Oo nga, abay pagod na si Lolo Alex kaya wag nang makulit. Kainin nyo muna ang dalang merienda ng lola ninyo bago ituloy ang kwento. Sige na, maupo na kayo ng maayos at ako na magtutuloy ng kwento para matuwa kayo. Sumunod naman ang mga apo nila na tuwang-tuwa. Habang kumakain ng merienda ang mga bata, ipinagpatuloy naman ni Lorenzo ang pagkukwento tungkol sa sarili nilang karanasan. Matapos nilang pumunta sa Maynila, inasikaso na nila kaagad ang kanilang kailangan
para sa kanilang kasal. Tinulungan ng lalaking ininyero na mabuhay ng normal ang kanyang asawang aswang. Sa tuwing mararamdaman ito ang pangangailangang kumain ng sariwang laman, nagluluto ang lalaki ng karne ng baboy o manok bilang ulam nito. Unti-unti niyang sinanay ng pagkain ng mga gulay at isda ang asawa niya upang makalimutan nito ang pagkain ng buhay na tao. Makalipas ang mahigit sa 3 taong pagtsatsaga ng mag-asawa, tuluyan na ngang nawala sa sistema ng babae ang paghahanap ng sariwang laman ng tao. Namuhay sila ng normal at nagkaroon ng 2 anak at nagkaapo na rin. Hindi madali ang napagdaanan nila, ngunit kinaya nila ito sapagkat tunay at totoo ang pagmamahal na meron sila sa bawat isa. Hindi totoong kahinaan ang pagmamahal sapagkat naging dahilan at lakas nila ito upang makayanang malagpasan ang mga sitwasyon nila na inaasahan nilang makakaya pala nilang suungid at mapagtagumpayan. Nagtanong naman ang mga bata kung nasaan na raw ang mag-asawa, kaya napangiti silang 2. Nasa likuran niyo! Sabay-sabay na nagulat ang mga bata, kaya bigla na lamang silang tumayo at kung saan-saang direksyon tumakbo. Naiwan namang tumatawa sina Lorenzo, Alex at Ella dahil kinagiliwan nila ang mga apong walang kaalam-alam na ang kanilang lolo at lola na pala ang paksa ng kwento. Nakatutuwa talaga silang pagmasdan, ano? Tama ka. Hindi ko akalaing masisilayan pa natin ang makandang ngiti at tawa ng mga apo natin. Ay, mabuti na lang talaga. Hindi ka kinain ni Ella na. Paanong hindi? Kung hindi niya ako kinain, kung hindi niya ako kinain, di wala sana kaming apo ngayon. Gogo, hindi yun ang sinutukoy ko. Aray naman, may lakas ka pa talagang batukan ako sa tanda mong yan. Ella, kagatin mo nga ang asawa mo at ang manahimik na. Ang tanda nyo na, pero para pa rin kayong mga bata kung kumilos at mag-asaran. Abay, maiwan ko muna kayo. Hahanapin ko pa ang mga apo natin. Baka kay kung saan na nagsususuot ang mga yon. Umalis na nga si Ella at naiwan naman ang 2 magkaibigan na nagkwekwentuhan. Sobrang saya ko at naging matapang ako sa naging pasya ko noon. Naisip ko kung nabaliw ka na dahil doon. Pero masaya akong sumuporta sa iyo. Kasi naging maganda naman ang bunga ng naging desisyon mo. Tama ka. Hindi ko man alam na aswang siya ang naging kasintahan ko. Pero ngayon, masaya ako na sabihin na aswang ang girlfriend ko noon. Ngunit ngayon, asawa ko na siya bilang isang tao. Pero di ba, may kwento ka dati tungkol dun sa pagbubuntis ni Ella. Alin doon? Ang dami kong kwento tungkol doon. Yung sadaling inaswang si Ella. Oo, nakakatuwa yun. Kasi gabi-gabi, may mga kaluskos sa bubungan namin. Siyempre, nararamdaman ng asawa ko na aswang yun na nasa bubong. Abay, naghanda ako sa pagsalakay doon. Balak talaga nilang aswangin ang anak ko. Kinuha ko ang itak ko sa kusina. Inilabas ko at nilabas ko ang aswang. Grabe kapangit ang itsura. Nasa may pintuan nun sa Ella. Gusto pang tumulong sa pakikipaglaban ko sa aswang na yon.
Pero pinigilan ko. Kako baka maging kamukha ng aswang ang anak namin kapag nakita niya. Kasi ba naman, noong panahon na yun naglilihi siya. Ibang klase ka talaga, ano? Yung pang-amoy ng aswang na yun. Buti na lang, buti na lang. Sabihin mo, ano yun? Buti na lang naamoy nila. Oo, tama ka. Kaya galit na galit din ang asawa ko. Abay, wala rin pinipili ang mga damuhong na yun. Kahit daw ipinagbubuntis ang kapwa nila aswang, aaswangin nila. Oo, tapos anong nangyari? Paano mong naitamoy ang aswang? Abay noon, tumalon mula sa bubungan namin. Sinalubong ko ng itak. Tumapang ako bigla noon. Siyempre, pinagtanggol ko ang mag-ina ko para akong natuto ng karate nang wala sa oras. Napalayas ko ang mga aswang. Abay, inatake ko talaga ng itak at tinamaan siya sa hita. Hayon, napaatungal sa sakit. Tapos nagtalon-talon doon sa bubungan. Nagpalipat-lipat sa bubungan ng mga bahay hanggang makatakas. Tapos alam mo ba, isang araw, itinuro sa akin ni Ella kung sino ang aswang na sumalaki sa amin. Papunta kami noon sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Oh, paanong nakilala ni Ella? Paika-ikang lumalakad Kasi diba, natamaan sa hita niya. Tapos balot na balot ng damit ang katawan. Ang sama ng tingin sa amin ng tao na yun. Kaya alam mo, na siya talagang sumalaki sa amin. Abay, tingin pa lang guilty na. Si Raulong aswang na yun, Mabuti na lang ng panahon ngayon. Wala na tayong nakikitang aswang, Baka sumasabay na rin sa agos ng buhay. Baka mas matindi silang gumawa ng krimen ngayon. Hindi naman sila nauubos. Talagang kailangan natin mag-iingat dahil nasa paligid lang silang lahat. Sinabi mo. Paano? Nakakaramdam na ako ng antok sa kwento nating dalawa. Tara na't matulog. Pinoproblema ba yun? Halika na. Bilisan mong lumakad at matanda ka na nga. Mabagal ka ng kumilos. Bilang na ang mga hakbang mo. Loko-loko. Akala mo na may bata pa siya. Ito ang istorya ni na Lorenzo at Ella. Isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng tao at ng aswang.